كاميرين سميكت. طيب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل Sekarang agak konak kamu kayaknya tuh. Apa kini? Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jonathan. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله رب العالمين. كما أثنيت على نفسك. والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله رب العالمين. Sakit panas. Bijak kemam.
Ngayon pa ba ng Islam ay batas o may tinatawag na batay sa likas ng katwiran ng tao. Ito ay nag-aanyaya sa mga Muslim at nananawagan sa kanila na magtanong tungkol sa mga bagay na hindi ganap na naunawaan. If there is a Muslim doesn't know about the message of Islam, iminumungkahi sa kanila na humingi ng kakaulang kasagutan mula sa mga maalam na otoridad na may taglay na malawak na karunungan sa Islam. If there's a Muslim doesn't know some message of Islam, you can look for some reliable Muslim that answer your question. Sa reliyong Islam, walang nakakalito o himalang mga bagay at iminumungkahi sa lahat na kanilang magtanong tungkol sa mga paksa o bagay na hindi nila naunawaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, An-Nahl, ang bubuyog, chapter 16 verse 43, kaya inyong tanungin yaong nakakaalam ng kasulutan ang mga maalam na tao ng mga Muslim kung ito ay hindi nyo nalalaman. So the Holy Quran said, look for those people who knows Islam. Go there, question them. This is what said in Surah An-Nahl, chapter 16:43. Tayo po ay inanyayahan ng Allah. Wala tayong alam. Nakalagay sa banal na Quran, magtanong tayo para maintindihan natin ang mensahe ng Islam. Likas sa tao na maraming katanungan, nabubuo sa kanyang isip, na nangangailangan ng kakaulang kasagutan. Mga kasagutan na sadyang makatwiran at malinaw. At ang banal na Quran ay nagbibigay ng mga kasagutan sa paraang makatwiran, maliwanag at makatotohanan. May mga paksa, maaari nating tignan o bigyan ng pansin, katulad ng tungkol na pinagmulaan ng tao. Matatagpuan natin ang kasagutan nito mula sa banal na Quran. Mix. Okay. Sa chapter 23, verse 12 to 14. Al-Mu'minun. Ang mga sumasampalataya, ang ibig sabihin nito, ang surang nito. At tunay nga sa aming nilikha ang tao mula sa hinangong luwad, tubig at lupa. Pagkaraan yan, ginawa namin siyang nutfah. Pinaghalong patak na simila ng lalaki at babae. At ito ay inilagak sa isang makatwiran at mahusay na sisidlan doon sa sinapupunan ng ina. Saka aming ginawa ang nutfah na isang alaga o namuong tumpok na dugo. Pagkaraan na namuong dugo ay ginawa namin isang mudga, maliit na perasong laman. At mula sa maliit na lamang ito ay ginawa namin ang buto. At pagkaraan ay binalutan ng buto ang mga laman. At pagtapos nito ay lumitaw bilang isang bagong nilikha, ang sanggol. Kaya pagpagpala ang ana, pasalamat tayo. Ang pinakamahusay na manlilikha. My dear brothers, you know, we know that we came from a single cell. Single cell. When I think about this, I can't help but be humbled and realize my extreme
its significance in the light of God's amazing splendor. Pag naiisip ko to sa akin sarili, na tayo ay nanggaling lamang sa isang cell, how stupid I am. 1,400 years ago, nakasulat na ito sa banal na Quran, ang pagkagawa ng tao. At ngayon mga scientists ngayon, mga dalubhasa ngayon lang naman nalaman step by step kung paano nagawa ang sanggol. Alhamdulillah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! This is the God's amazing splendor to all of us. Pag naalala ko to, talagang ako'y naluluha. That we came from a single cell, from Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol naman sa katayuan ng tao sa sandaigdigan. At kanyang kalagayan mula sa ibang nilikha. Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, chapter 17, verse 70, Al-Isra, ang gabing paglalakbay. At tunay nga na aming pinangaralan ang mga anak ni Adan at amin silang dinala sa lupain at pinaabot sa karagatan at kalooban sila ng mabubuti at malilinis na bagay at pinili sila ng higit sa anumang nilikha. Masya Allah. Namin ng kahigtang katas. Ang ibig sabihin ng banal na Quran, tayo ay nilikha ng Allah bilang mga tao na may tinatawag na may mataas ang ating mga antas, katulad ng mga hayop. Mataas ang antas natin ito. Sinabi ng Allah ito. Masya Allah. Kaya tayo, bilang isang creation ng Allah, gumawa tayo ng tama. Tama, sapagkat ang Allah ang pinaka mabuti at manuwain. Anga tayo sa mga nilikha, sapagkat tayo ay tao na ginawa ng Allah. Tungkol naman sa layunin ng pagkakalikha ng tao, sinabi ito sa banal na Quran, chapter 51, verse 56 and 58. Ang makapangyarihang Allah ay nagwika, at aking nilikha lamang ang jinn at ang tao upang sila ay sumamba sa akin. I created only the jinn and man to glorify me alone. This is the real meaning of our existence in this world. To glorify Allah, the one and true God. No more else. Why we are here in this dunya is to glorify only one God. This is the real meaning of our existence. Why we are here in this world is to glorify only one and true God, Allah subhanahu wa ta'ala. Pasensya na dahil talagang sinulat ko na lang. Oh, okay. Makakalimutan. Okay. Live tayo, bro. Live to live. Oh, sige to. Diyan ka lang, i-continue mo yun. Oh, sige. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Brothers, we will make dua for Safar, okay? So, repeat after me, okay? Lahat tayo, okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladhi Subhanalladhi sakhara lana sakhara lana hadha hadha wa ma kunna lahu wa ma kunna lahu muqrinin mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka Inna nas'aluka fi safarina hadha
في سفرنا هذا البر البر والتقوى والتقوى ومن العمل ومن العمل ما ترضى. ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في سفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكبات المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Okay, so continue. I hope we will always remember this dua, no? It's good that we have this in our Holy Quran. However, Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika pa rin sa banal na Quran. Chapter 23, verse 115 to 116. Al-Muminun, ang mga taong sumasampalataya. Winiga ng Allah, inaalala o inaakala ba ninyo na nilikha namin kayo sa paglalaro lamang? God said, Allah says, I did not create you that we play only in this game. At hindi kayo magbabalik sa amin upang magbayad sala. Allah says, you cannot come back to me to pay me for what you do in this world, in this dunya. Ito sinasabi ng Allah na higit sa katasasan ang tunay na the real thing, Allah. La ilaha illa huwa. Walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang. Ang Panginoon at marangal sa kanyang trono. Allah said, during the judgment day, you will not come to me to say sorry. Never. This is the day. This is the time to come back to Allah, to atone all our sins in this dunya. At ngayon pa rin sa banal na Quran, sa Surah Taha 20:14, ang Allah ay nagpakilala bilang Diyos sa sandaigdigan. Katotohanan, sinabi ng Allah, ako si Allah, la ilaha wa Allah. Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa akin. In this Holy Quran, Taha 20:14, Allah, His name, that I am Allah, la ilaha illa Allah, there's no God except me, Allah, and you must do the salah to remember me. At ganoon din ang banal na Quran, ang Allah ay nahuling nagwika. Sa chapter 59:22, verse 24. Ito ang Surah Haskar, ang pagtitipon. Ito ay tungkol sa ating paglikha na siya tamang ang tangi, ang nag-iisang Diyos at dapat sambahin at pasalamatan. Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, siya ang Allah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang lubos na nakaalam sa lahat ng mga nakakatago at nalalantad. Ang mahabagin ang mawanawin. Siya ang Allah. Wala na isa pang Diyos maliban sa Kanya. There's no God except Allah. Ang nag-iisang hari, the real, the only one king. Ang ganap
na banal, ang pinagmulan ng kapayapaan at tanging nag-iisang Diyos. Nag-iisang ganap, malaya sa anumang pakulangan o kapinagkasan. Ang tagapagbantay ng ating pananampalataya at tagapagmasid sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang dakila sa kapangyarihan, ang kagilas-gilas, hindi maisahan o mapapagdibanan. Ang kataas-taasan, luluhati sa kanya. Higit kaysa anunumang inakibat sa kanya o inuugnay sa kanya. Siya ang ala, ang tagapaglikha. Ang ng bagay dito sa Santa Kauan. Ang tagapagbigay. Taglay niya at sa kanya ang pagmamayari ng magagandang pangalan at katangian. Ang lahat ang nasa kalangitan at kalupaan ay lahat umalahati sa kanya. All the creation here in this world glorify the real God, Allah. At siya makapangyarihan, ang tigib na karunungan. Gayun pa ba ng dakilang alay, nagwika pa rin sa banal na Quran? Chapter 2, verse 172 ng Al-Baqarah. Ang banga. Tungkol sa pinagmulan ng tao na dapat niyang tuparin at sasagawa kaugnay ng mga bagay na nilikha ng dakila sa sanglibutan. Ang dakilang alay nagwika, o kayong mananampalataya, magsikain kayo mula sa mga pinahintulutang bagay na pinagkaloob sa inyo at maging magpasalamat sa lahat kung tunay na kayo nga ay tapat na sumasamba sa akin. Napakaganda ng mensahe ng banal na Quran. Tayo mga Muslim, lagi tayo magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay nating natatanggap sa mundong ito. Ang pasasalamat ay lagi nating ibibigay kay Allah. Maganda o hindi maganda, alhamdulillah Allah. Alhamdulillah Allah. Kumbaga, katulad natin lahat, tayo ay susi. Susi. Ibinigay na natin ang buhay natin kay Allah. At ito ay kinuha ng Allah. Nasa Kanya na tayo. Kahit ang susig ito, tayo ay pukulya sa lahat. Maganda o hindi, magpasalamat tayo lagi kay Allah. Takbir! Allahu Akbar. Tungkol naman sa tunay na relihiyon na dapat sundin. Ang tunay na landas na dapat nating tahakin. Tungo sa kaligayahan dito sa buhay. Ang banal o ang ating Allah, ang pinakadakila, ay nagsalita ulit sa Al-Imran, chapter 3, verse 85. Ang sinumang humanap ng ibang relihiyon, maliban sa Islam, ang ibig sabihin ng Islam, ang pagsunod at patalima sa kalooban ng Allah, ay hindi tatanggapin sa Kanya at sa kabilang buhay. Those who believe with other religion other than Islam cannot go to Jannah. Sinabi ito ng Allah, o kayong relihiyon ay Islam, hindi ka tatanggapin sa buhay ng walang hanggan. Ito yung sinabi ni Prophet Jesus sa Biblia, John 17:3. Jesus said, see, the Bible connect with the Holy Quran. Sinabi ni Jesus, ito ang buhay ng walang hanggan. This is life eternal. To know you, one and true God, and me, Jesus Christ, sent me in this world as a prophet. At ako naman, sa landas upang
makamtan natin ang kapayapaan ng puso at katiwasayan ng isipan. Ang dakilang alay ng wika sa banal na Quran, chapter 13, verse 28, Sula Ar-Rad. Ito yung kidlat. At sila nananampalataya at sila ang kanilang mga puso ay nagtapuan ang kapayapaan sa pagbibigay alaala o pagsamba sa akin dito kapayapaan at kapangyarihan ng puso. Mga kapatid, napaganda ng Banal Quran. Pagkatagpuan natin ang Allah, ang nag-iisang Diyos, subhanahu wa ta'ala, nasa atin ang katiwasayan ng ating puso at isip. Tungkol naman sa kalagayan ng mga taong walang paniniwala sa dakilang Allah at sa kanyang mga banal na kapahayagan. Siya ay nagwuwika ang banal, ang kataas-taasang Allah, subhanahu wa ta'ala. Muli, sa Surah Al-Taha, chapter 20, 124. Wika ng Allah, tadapwat sinuman tumulikod mula sa aking pabala o sa aking mensahe. Sabi ng Allah to, at totohanan, mararanasan niya ang kahirapan ng buhay at amin siyang bubuhayin muli na bulag sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Allah to, kung sino man ang tumalikod sa akin, nag-ibang bayan o nag-ibang bahay, hindi na ako sinamba. Pagbabayaran nito sa araw ng paghukom, kayo ay aking bubulagin. Sinabi ng Allah to, chapter 20, verse 124 ng Banal na Quran. Buhay ng tao bilang dakila ang sa Banal na Quran, Al-Imran, ang pamangkin ni Imran. Chapter 3, 185. Bawat sa ay makararanas ng kamatayan. Ganda nito. At sa araw ng pagkabuhay muli, lamang natin haharapin ng ganap ang inyong pinagpaguran sa mundong ito. Sino man na ilayo sa apoy at tinanggap ang paraiso, siya ang tunay magtatagumpay. Ang buhay sa mundo, ito ay isa lamang mapaglinlang, panandalian yan. Kaya mga kapatid, sa mundo ito, if we have something, meron tayo ngayon. This only for a short period of time. Pag lumisan tayo sa mundo ito, lahat ito, iiwanan natin. Wala tayong madadala ni isa. Kaya sa puntong ito, March 1, darating na naman yung Holy Month of Ramadan. Marami nito sa Al-Quba. Lalo na dito sa Piramania. Maraming mga Muslim at hindi Muslim na nagugutom. Pag lumapit sa atin, ibukas natin ating mga palad. Sasabihin ba natin sa kanila, wala akong time sa inyo? Ako nga sarili ko, hindi ko na kayang bigyan pasin, kayo pa? Wag. Ito yung sinasabi ng Allah. Sa Pamilya 3, chapter 3, 185. Na mailayo tayo sa apoy ng impyerno. Sino ang gumagawa nito ay magtatagumpay sa judgment day. Tumulong tayo. Huwag nating ipagkait ang tulong, Muslim man o hindi Muslim. Napakaganda. Ang tadhana, ang kahihatnan ng mga tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Okay. Ngayon pa man, bago ko tuluyan magpaalam sa inyong mga lahat, mga kapatid,
sa pananampalataya sa Islam? Ako ay nagpapatunay sa inyo na ang Islam ay nagtataglay ng mabisang lunas sa lahat ng suliranin na kinaharap ng buong mundo sa kasalukuyan. Ang ating mundo ay napakaraming simulain upang lunasan ng mga suliranin ito. Ngunit, bawat panahon, ang mga simulang ito napatunayan o natagpuan na hindi naangkop sa lahat ng panahon at walang kakayahang lunasan ang anumang suliranin sa mundong ito. Kung gayon, mga kapatid, bakit hindi tangkilikin ng mga tao ang batas ng Islam sa kanilang pamumuhay upang makamtan nila ang makabuluhang pamamaraan ang kanilang buhay sa mundong ito. Hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung sino man po ang gusto mong bigay o magpahapyaw ng ibang salita tungkol sa Islam, inaanyayahan ko po kayo na tumayo rito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ang ganda ng Quran, no? Oh, ang ganda. O baka meron pa dyan gusto magbigay ng ano? Dawa. Mga ustad. Ano sa mga ustad? Ano sa ustad sa maginanon? Aba. Ha? Sige, tayo ka dyan. Okay. This is our brother from, I think, Egyptian or what? Akala ko naman magsasalit. Sorry. Maskara, mashallah. Wala na po. Dato ka sa ustad siya. Kala ko. Pinaasa ka lang. Sakit nun ah. Akala ko naman. Akala mo lang yun. Kaginato may daw tuwaso brother tanong sa Islam. Si Daryl, isa sa kanina Balik Islam. balik Islam. Dati siyang pastor. Dati siyang pastor. So alhamdulillah, ginabayan siya ng Allah kaya nagbalik Islam siya. Dati siyang pastor sa May Aram. Hanggang dito lamang po at pauwi na kami ng Eastern Damam galing sa Makkah. Pero area pa ito ng Makkah. Tingnan yung bundok ko. Puro bato. Yan ang bundok sa Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakataas na bundok. May bago sa taas. Inakyat ng bako. Saan kayo naman? Ito may mga pulis dito. Diyan naman. Dito dumaan. May daanan sila dyan. Yan lang. Ay, hindi. Doon. Doon nagkabir ng